Nandito po tayo ngayon sa mismong sapa sa property o yung mismong pinagkukuhaan po ng maraming tao dito ng tubig. Pagpasok nyo pa lang po sa property, meron na po kayo makikitang guwebano. Ayan, dito po, pag dindiretso po natin itong way na to, ito na po yung mga talim na rambutan. Ayan, yung mga rambutan na po yan. Grabe po mamunga yun mga kapag dahil napakarami daw po yan kumamunga. Namumula daw po yung buong puno. Sobrang dami. Yung kalinisan po na yan, ayun na po yung may 7 pitak ng palayan. Yan na po yun, palayan po nila dito sa loob ng property. Meron pa pong inasasakupan na 7 pitak. Nandito na po tayo sa mismong kalamansiyan ng property. Kung makikita nyo, nasa likod ko po na ito, ayun na po yung puro mga kalamansi na nakatanim dito sa loob ng property. Tara mga kapag, puntahan po natin. So yun na mga farm, panibagong araw, panibagong property po ang ating bibisitahin. Magandang umaga po sa ating lahat mga farm. Balit, may bibisitahin tayong property na may sukat po na 3.2 hectares mga farm. At ang ginagandaan po dito sa property na to, dahil po ito ay merong malaking sapa na pinagkukuhaan ng tubig. At isa pa ho, ito po ay along Barangay Road din po. Tara mga farm, bisitahin po natin yung mismong property. So ayun mga farm, andito po tayo ngayon sa mismong sapa sa property. O yung mismong pinagkukuhaan po ng maraming tao dito ng tubig. O sabihin na lang po natin na may kanya-kanya po silang mga nakalagay na balon sa loob ng property, pero karamihan po kasi sa kanila dito nakuha ng tubig. Lalo na po sa mga pandilig sa halaman. Kung makikita nyo mga farm, itong sapa ho na ito ay may malapad na ho na ladaanan. Ayan, kung makikita nyo ho yan, kasya na po ang 4 wheels dyan dahil po dati ay dinadaanan daw po ito ng 4 wheels. At isa pa ho, dito po nagagaling dati yung 4 wheels. Yan, sa taas po na yan. At nakakapasok din daw po dito yung mga tricycle. Sa ngayon po kasi medyo nag-uulan, nagbabago po ang formation po ng lupa. Kaya po kung makikita nyo, yung parting mataas po na yan, dala po na yan ng ulan. Dahil po nagbabago po ang korte po ng lupa kada naulan po dito sa lugar na to. Nagiging tambak na po yung mga lupa na yan mga farm. Pagtungkol naman po dito sa kinakatayuan ko po, bali ito na po yung mismong boundary ng property. Ito na po sa taas yung boundary o yung mismong property dyan. Andyan na po lahat, nakalagay po yung mga sasabihin po natin dito sa loob ng property mamaya. Pag-uusapan po natin yan. No? Dito po muna tayo sa kabilang way. Sa kabilang way po na yan, kung makikita nyo na yan, yan po yung sinudsud daw po dito na lupa. Papunta po yan din palabas sa mismong kalsada. Yan naman pong property po na yan, o yung mismong katabi ng property po na yan, yan na po yung magsisilbing daanan po dito sa property. Sa ngayon po kasi, hindi pa po ito madadaanan dahil po ito ay ongoing process pa po sa pagsusudsod dito. Kaya medyo matatagalan pa po ito. Pero kung kayo po ay makakabili, ay gusto niyo po mapabilis ang pagpapa-asikaso po sa daanan na to, tutulong na rin po kayo sa paggastos po dito sa gagawing daanan po na ito mga ka-farm. Tara mga ka-farm, pasok po tayo sa loob ng property. So yun mga farm, andito na po tayo sa itaas po na kung saan po tayo galing kanina. No? Bali ito pong kinakatabihan ko po ngayon, ito po ay puro kawayan na po yan. Dito na po nakahanggilid po sa property yung mga tanim na kawayan po nila. Napakarami pong kawayan dito mga farm dahil po ito ay malapit po sa tubig. Kaya madalas po ang pagtubo po ng mga kawayan dito sa property. At isa pa ho mga farm, dito daw po nanggagaling ho lahat ng mga kawayan na binibenta po sa labas dito. Dahil po marami pong kawayan na nakatanim dito sa loob ng property. Dito rin po sila kumukuha sa mismong property po na ito. Kaya napakarami po mga tanim dito. Kumikita nyo ho yan. No? Halos lahat po nun, parang boundary na po na ito ay puro kawayan na po. At isa pa ho, marami po itong fruit bearing trees na nakatanim. Meron po itong duhat, kakao, guyabano, santol, rambutan, at saka pili. Kung makikita nyo, meron pa po yan mga avocado na nakatanim dito sa property. Puntahan po natin mga farm. So ito mga farm, kung makikita nyo, ito na po yung sinasabi ko sa inyong guyabano. Meron na pong guyabano sa bungad pa lang po. Pagpasok nyo pa lang po sa property, meron na po kayo makikitang guyabano. At karamihan po dito, guyabano po ang nakatanim at rambutan. Ayan, dito po, pag dindiretso po natin itong way na to, ito na po yung mga tanim na rambutan. Yan. May mga rambutan na po yan. Grabe po mamunga yun mga farm dahil napakarami daw po yan kumamunga. Namumula daw po yung buong puno. Sobrang dami. Ito, may mga bulaklak na po ulit siya mga farm. At antay na lang po natin itong maging hinog mga farm para mapitas po yan. Kung makikita nyo, itong way na to, na nakatayuan ko, ayan. Yan na po yung magkakahilera na puno ng mangga. Bukod po doon, meron na po yan hilera rin ng guyabano. Ayan.
Kumikita nyo yan, puro guyabano na po yan. At saka isa pa ho, pag dito po tayo sa way na to, itong way naman muna po na to, may maliit po silang mga atis na bagong tanim dito. At saka mga mangga. Yan, puro mga puno rin po ng niyog, puro may kaliitan na lang din po. Napakarami pong tanim ng property na to mga farm. At kung titignan nyo po dito sa kalawakan na ito, flat area na po yan mga farm. Yan. Napakaganda po mga farm dahil po itong property na to ay wala ko kayo may kitang paahon. Yan, napakarami po yan, puro mangga. Makita nyo, sunod-sunod po yung puno ng mangga na yan. Yan, ikot na po yan. Bukod po dyan, napakarami po na itong puno ng suha. Yan. Bukod po dun sa suha, marami din po itong puno ng niyog. Mga nasa 200 kapuno pa po yan ng niyog ang mga nakatanim dito sa loob ng property. Pero karamihan po dito mga nakatanim dito ay fruit bearing trees po talaga. Ayan, kumikita nyo, puro mangga ho talaga ang halos lahat ng tanim dito. At isa pa, hindi ho yan nawawalan ng tubig dahil narami pong pinapagkukuha ng tubig dito sa loob ng property. Kung makikita nyo po yan mga farm, yung kalinisan po na yan, yan na po yung may 7 pitak ng palayan. Yan na po yun, palayan po nila dito sa loob ng property. Meron pa po yung nasasakupan na 7 pitak. Bukod po doon, may bahay po kayo makikita dito na 2. Yung bahay po na yan, isa po kubo, isa po konkreto. Tara mga farm, samahan nyo po ako na tignan natin yung mismong bahay. Itong bahay po na sinasabi ko po sa inyo, kasama na po yan sa bentahan. At isa pa ho, itong kubo ho na yan, kumikita nyo ho yan, parehas ho yan, kasama na po yan sa bentahan na pag nabili po ninyo yung property, meron na ho kayong tutulugan. Ito po, kumikita nyo, ayun na po yung mismong bahay. At ito na rin po yung kubo. Hindi na po tayo papasok sa loob dahil may mga tao pa po dyan sa loob ng bahay. Kaya po, respeto lang po natin yung mga natira pa po dito sa ngayon. Para po, hindi na rin po sila maabala ng mga farm. Tara doon po tayo sa way po na yun. Kung saan po mayroon mga puno ng kalamansi at puno ng saging. So yun mga farm, mapag-usapan po natin yung layo po natin sa town proper. Bari, ang layo po natin sa town proper ay may 10 kilometers po yan, no? At kung magagaling naman po kasi Maharlika Highway, papunta po dito sa property na to, ay meron lang po kayo na time travel na 1.5 kilometers mga farm. Andito na rin po kayo agad sa property. Kaya sa mga interested buyer natin dyan, gusto tanongin itong property na to, no? Maaari po kayo mag-message sa aming Facebook account and sa WhatsApp and Viber po para sa mga karagdagang impormasyon na gusto niyo pong malaman patungkol sa property na ito mga farm. So ayan, dito na po tayo sa ibang parte ng property. Makikita nyo, ayan na po yung mga kawayan na sinasabi ko po sa inyo kanina. Kasama pa rin po yan sa loob ng property. Ayan, kung makikita nyo, may pagkamababa pa po yung mga puno ng niyog na hindi pa po ganun kataas at maaari pa po yung mapakinabangan ng matagal. Ayan. So yun mga farm, dito na po tayo sa mismong kalamansian ng property. Kung makikita nyo, nasa likod ko po na ito, ayun na po yung puro mga kalamansi na nakatanim dito sa loob ng property. Tara mga farm, puntahan po natin. Kung makikita nyo, bukod po dito sa mga natanim na rambutan na napakarami, meron din po sila ng kalamansi dito mga farm. Ayan. Yung puno po na yan ay nagkaroon na po ng damage ng konti dahil po sa tindi po ng init. Pero ito naman po ay konting alaga lang po at babalik na po ulit yung lago ng mga puno po na ito. Ay, nagkaubusan na po kasi ng mga dahon dahil po sa sobrang init po ng araw. Kaya kumikita nyo, yan, napakarami po ng kalamansi na yan. Magkakasama na po yun na itinanim dito, magkakadikit halos. At kumikita nyo itong way na to mga farm, ito na po yung sinasabi ko sa inyo yung pitak ng palayan. Medyo malapit na po tayo dito sa pitak ng palayan na to. At ito na po yung mangga na tinuturo ko po sa inyo kanina, no? Yung mismong kasama sa property. Palibot na po yan mga farm. At nasasakupan pa rin po yan yung mga puno ng saging po na yan. Paikot po yan dito. Hanggang dito pa po yung sapa na sinasabi ko po sa inyo. Itong way po na yan, ito tinuturo ko po na ito, ay sapa pa rin po yan mga farm. Ano, kung makikita nyo, hanggang dito, andito pa rin po yung puno ng kalamansi. Yan, kung makikita nyo, andito na po tayo sa pinaka-boundary ng property. Ito po yung sinasabi ko sa inyo kanina na hanggang dito pa po yung sapa. Napalibot pa po yan dito sa loob ng property. At isa pa ho, pag-usapan na rin po natin yung mga fruit bearing trees dito sa loob ng property.
Ang mga ibang fruit bearing trees dito o yung mga naliligaw po ng mga halaman dito na o mga prutas po dito sa loob ng property, ay meron pa rin po itong kahit papaano na mga diputi. Yung mga pili, yan, meron po yan dito sa loob ng property. Pag-usapan din po natin dito yung mga hardwood trees mga farm. Meron po itong mga natanim na mahogany, nara, at saka gemelina. Kaya sa mga interested buyer natin dyan na gusto makita itong property o gusto po mag-ocular visit dito sa loob ng property na to, tumawag lang po kayo sa number po na may kita nun sa inyong screen and sa WhatsApp and Viber po para sa mga haragdagang impormasyon na gusto nyo pong malaman patungkol sa property na to. So ayan na mga farm, pag-usapan po natin dito yung title mga farm. Bali ang title po ng property na to mga farm ay TCT na po ito at dalawang titulo po ito. Isang 1.7 at isa pong 1.5. Kaya kung sa mga natatanong kung ilan po ang titulo nito, dalawa po ang titulo nito mga farm. At isa pa ho, itong property na to, updated land tax din naman po. At may lot plan na rin po itong property na to. Kaya sa mga interested buyer natin dyan, pumunta na po kayo dito sa property na to o tumawag na po kayo sa amin para po ma-schedule na po namin kayo ng ocular visit dito sa property na to. So yun mga farm, dito po tayo ngayon sa tabi ng kalsada. O yung sinasabi ko po sa inyo na sinudsud po na daanan. Kung makikita nyo po yan, na bulldozer na po yan at sa ngayon po ay hindi pa po nasisementohan. At hanggang ngayon po under construction pa rin po yan mga farm. Kaya sa mga buyer natin dyan nagtatanong kung along barangay road po ito. Yes po, along barangay road po ito mga farm. Sa ngayon lang po ay hindi pa po kayang daanan ng sasakyan yung papuntang property. Dahil po medyo maputik pa po at nag-uulan pa po. Dahil kung makikita nyo naman po, medyo buhanginin po yung daanan mga farm. At hindi po ganun katigas yung lupa po dito mga farm. Sa muli na mga farm, isang magpalang araw po sa ating lahat. God bless all po.